My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 16. First si father-in-law. Tumalon si Lin Ruaxi mula sa sofa dahil sa biglaang pagkagulat ni Yang Chen. Natarante siya at tumalikod sa mga kamay ni Yang Chen. Ang mga magagandang mata ay nanlilisik kay Yang Chen. Walang pinapayagang hawakan ako. Hoy, wag ka na masyadong mag-react. Nagkibit balikat si Yang Chen na nakangiti. Koka, gustong-gusto kitang halikan, hindi ko alam kung ibababa ako sa kalagitnaan ng gabi para kumuha ng chainsaw. Masyadong tamad si Lin Ruaxi na bigyang pansin si Yang Chen. Nang pinindot ang remote control, pinatay ang TV. Naisip ko na ang maliit na sikreto na nagustuhan kong basahin ang romance drama ay alam ni Yang Chen. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Yang Chen na may pulang mukha. Pakinggan ang sinabi ni Wang Ma na aayusin mo ang mga bagay-bagay, huwag dalhin ang iyong mga mabahong gamit sa aking bahay. Huwag kang mag-alala, ilang damit lang. Itinuro ni Yang Chen ang maliit na parsela sa hagdanan. Pero ang sakit ng ulo ko, pagkatapos manirahan dito, paano magbubukas ang mga kebab ko? Gusto mo pang magtinda ng kebab? Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen na parang halimaw. Hindi niya maintindihan kung bakit ang lalaking ito ay may napakalambot na lugar sa pagtitinde ng kebab. Sayang daw. Pareho. Napakurap si Yang Chen. Anong nangyari? Ang kasunduan sa kasal ay tila hindi nagtatakda na hindi ako makakapagbenta ng kebab. Si Lin Ruaxi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. In short, bawal kang magtinda ng kebab. Kung magsisimula ka bukas, lalabas ka para maghanap ng trabaho. Dapat malinis. Pinakamabuting maging propesyonal sa gusali ng opisina. Napakamot ng ulo si Yang Chen sa inis na paraan. Sa totoo lang, hindi niya mahanap ang uri ng trabaho. Nagpunta siya sa Harvard University upang magkaroon ng diploma na may isang tasa ng tsaa, na sapat na upang makapasok sa karamihan ng mga nangungunang kumpanya. Hindi sanay si Yang Chen na magpahangin ng aircon sa opisina. Sa kanyang opinyon, ang matikas na gawaing ito ay malayo sa pagtitinde ng kebab sa kalye at pagyayabang sa mga mangangalakal. Hindi mo kailangang mag-isip ng mga dahilan, dapat baguhin ang iyong trabaho. Nang makita ang ekspresyon ni Lin Ruaxi, mamamatay ka kung hindi ka magbabago, nanginginig si Yang Chen, sa takot na paglaruan ng asawa ng mabangis na bata ang pagtalon, at mabilis na tumango. Mabuti, makinig ka, maghanap ka bukas. Mga trabaho. Si Lin Ruaxi ay tumango bilang kasiyahan. Biglang naalala kung ano ito, kinuha ang kanyang sariling pitaka, kinuha ang isang bagong-bagong touchscreen na mobile phone mula sa loob, at iniabot ito kay Yang Chen. Hoy, ang mobile phone na ito ay ginagamit para sa iyo, at maaari mo itong laruin pagkatapos mong isave. Wala kang mahanap sa oras na iyon. Ngumiti si Yang Chen at tinanggap ito. Mukhang magkapares ang kasal na ito. May mga mararangyang bahay, sports car, at libreng mobile phone. Bagamat mas malamig ang asawa, maaari itong maging kapansin-pansin. Nakatingin kay Yang Chen, isang pares ng musikang umiinit ang murang ekspresyon, muling sumimangot si Lin Ruaxi sa mga mata, humikab, napakatamad na mag-inat ng tamad, mga kilos na nagmumura. Bueno, natulog ako, pakiramdam ko ay handa ka na. Maghanap ka ng trabaho bukas. Gusto lang umakyat ni Lin Ruaxi, ngunit narinig niyang tumunog ang doorbell. Si Wang Ma, na nagtatrabaho lang sa kusina, ay nagmamadaling lumabas, at ang mga kamay na may bahid ng tubig ay pinunasan sa apron bago binuksan ang pinto. Master, darating ka. Nakikinig sa boses ni Wang Ma na, Master. Ang magandang mukha ni Lin Ruaxi ay maputi saglit, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nanlumo, humarap sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok. Isa itong mature na lalaki na nakasuot ng dark blue shirt. Dapat itong matalas at maayos. Ang tanging kulubot sa gilid ng mata at ang kaputian sa pagitan ng mga buhok ay makikita sa edad ng lalaki. Ang hitsura ay katulad ng kay Lin Ruaxi. Halatang si Lin Ruaxi ito. Ama. Pumasok si Lin Kun sa pinto sa sandaling ito. Ang kanyang mukha ay napakadi magandang tingnan,
at ang isang pares ng matutulis na alakdan ay nakatitig ng diretso kay Lin Ruoxi, at sinulyapan si Yang Chen, na nasa tabi niya. Tatay, sumigaw si Lin Ruoxi sa mahinang boses, at hindi masyadong nagulat sa pagdating ng kanyang ama, walang lungkot at saya, na para bang isa lang siyang estranghero. Tatay, ngumisi si Lin Kun. Haha, nandyan pa rin ang aking ama sa iyong paningin. Kung hindi ka maingay, kasal ka sa isang kakaibang ligaw na lalaki, nasa iyong mga mata ba ang aking ama? Ngumuso si Lin Kun at niyanig ang silid. Si Wang Ma, na natulala sa momentum, ay natakot, at hindi niya inaasahan na ang kasal ng sarili niyang babae at ng kanyang lolo, hindi alam ng amo. Namumula ang mga mata ni Lin Ruoxi, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit napipigilan pa rin niya, na inihayag ang katigasan ng ulo sa kanyang mga buto. Sabi ko kanina, I got my own idea of get married. Paano ang mga ligaw na lalaki, gayon paman, kasama ko ito. Ang ligaw na lalaki ay kasal at hindi magpapakasal sa Xu Jihong na iyon. Ikaw. Ito ba ang tono ng iyong biological father? Nakangiting sabi ni Lin Kun. Okay, napakalaki ng puti, huwag mong isipin na ipinasa sa iyo ng lola mo ang kumpanya, ako ay isang ama. Hindi mo kayang pamahalaan. Huwag kalimutan, mayroon pa akong 30% na stake sa kumpanya, at isa rin akong major shareholder ng kumpanya. Ako ang iyong biyolohikal na ama. Ang biological father ko. Oy, lumaki ako, nanay at lola ko lang ang nasa tabi ko, hindi mo makikita ang mga tao buong araw. Isa pa, ayoko talaga kay Xu Jihong, hindi mo na kailangan alalahanin ito. Biglang tumangala si Lin Ruoxi, mahigpit na nakagat ang labi, nanonood sa lagusan. Nagalit si Lin Kun at tumawa. Ayoko. Ano naman? Si Xu Jiada, ang magiging presidente ng Donghua Technology, anong masama kung pakasalan mo siya? At muli, gusto mo ba talaga ang ligaw na ito? Lalaki. Sabi, itinuro ang kanyang daliri kay Yang Chen na nakatayo. Mula sa pagpasok ni Lin Kun, hanggang sa dialogo sa pagitan ng ama at ng anak na babae, halos naunawaan ni Yang Chen ang pagtatantya. Tila ang pag-uusig ng masamang ama na ito ang nagbigay daan kay Lin Ruoxi na piliin na pakasalan ang kanyang sarili. Siyempre, nagkamali siya. Malaking dahilan din ito para makipagrelasyon sa kanya. Ang pagkakita kay Lin Kun ay hindi lamang sinabi na siya ay isang ligaw na tao, kahit na ito ay isang putik na bodhisattva, hindi maiiwasan na siya ay hindi komportable. Si Yang Chen ay hindi naging isang babaeng babae na kamalayan. Nang makita ang daliri ni Lin Kun na nakaturo sa kanyang sarili, sumimangot siya. Tito, I suggest tanggalin mo ang mga daliri mo, baka delikado. Ngumisi si Lin Kun at nagsabi. Ang hayop, kailangan mo rin akong kausapin. Huwag mong isipin na hindi ko alam, nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga ng malinaw, magbebenta ka ng mga kebab sa isang palengke ng gulay, bagaman hindi ko alam. What to do to her daughter? Choose to marry you, but in my eyes, wala ka man lang sulyap. Hoy, anong ginagawa mo? Sa pagitan ng electric at ng flint, si Lin Kun, na buhay pa lamang, ay biglang binawi ang kanyang daliri at masakit na kinuha ang kanyang kamay at nahulog ito sa carpet. Tumutulo ang malalaking pawis sa noo. Yang Chen, ikaw. Tumingin si Lin Ruoxi sa gilid. Sa sandali ng tamang sandali, biglang itinuro ng kamay ni Yang Chen ang kamay ni Lin Kun at kinurot ito, at mabilis itong binawi, mabilis na kumilos. Parang walang nangyari. Kalmadong sumugod si Yang Chen kay Lin Ruoxi at ngumisi. Wala lang, ayoko nang kumukuha ng daliri tapos sinisigawan ko pa, lalo na nung binalaan ko siya na delikado. Nabali yung mga daliri niya, mga 10 days and a half. Pwedeng gumanda yung moon. Kung tutusin, kung ito ay nakaraan, hindi lamang ito kurot sa daliri, at nabali ang ulo ng lalaki. Tiniis ni Lin Kun Cheng ang sakit at bamantong hininga at sinabing, maghintay ka. Hayop. Gusto kong huwag kang mamatay. Naghahanap ako ng gagawa sa iyo. Oh. Dad. Don't say it. Kumusta ang kamay mo? Kinasusuklaman ni Lin Ruoxi ang kanyang ama,
ngunit pagkatapos ng lahat, ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Sa oras na ito, ang makita ang mukha ni Lincoln ay masakit. Total, mahina pa rin siyang tumingkayad at nag-isip. Pumunta at tulungan mo siya. Little slut. Huwag mo akong hawakan. Hinampas ni Lincoln si Lin Ruaxi at itinulak si Lin Ruaxi pababa sa lupa. Tatay. Ikaw. Mapatla ang mga hinaing ni Lin Ruaxi, at tinawag pa nga ng kanyang ama ang kanyang sarili na, little slut. Naramdaman na lang ni Lin Ruaxi na madilim ang kanyang mga mata at halos hindi siya mawalan ng malay. Si Wang Ma, na nasa tabi niya, ay lumuha na, ngunit wala siyang masabi tungkol sa susunod niyang katauhan. Sa sandaling ito, nakita niya ang hitsura ni Lin Ruaxi sa lupa, at nagmamadaling pumunta para umaliw. Tumingkayad si Lincoln at tumayo, si Yang Chen, na walang pakialam sa kanyang ekspresyon. Sinabi sa akin ng iyong anak, naglakas loob kang saktan ako. Ipinaalam ko sa iyo ni Lincoln kung paano mamatay. Nang makitang ibinagsak ni Lincoln ang eksena ni Lin Ruaxi, tila nasira ang puso ni Yang Chen. Gaano man kalamag ang babae, siya ay ang kanyang sariling lehitimong asawa. Nang hindi sinasadya, tumataas ang isang marahas na kalooban. Ang mukha ni Yang Chen ay mukhang sobrang kalmado, ngunit tumaas ang kanyang bibig at nagpakita siya ng mapang-uyam na kurbada. Isang beses ko lang sinabi sa iyo, my person, bihira akong magkagulo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ng asawa ko. I don't care, pero may prinsipyo ako, I hate being threatened. Bumagsak lang ang boses, hindi naghihintay na mag-react si Lincoln, isang palad ang dumampi sa kaliwang pisngi ni Lincoln. Nakuha. Pagkatapos ng malutong, tahimik ang sala, si Lincoln lang ang nakatayo, pero sa pagkakataong ito ay talagang natulala ito sa isang sampal. Lolo, ito. Si Wang Ma ay mukhang tanga, at hindi masyadong nag-isip kung bakit napakalaki ng kamay ni Yang Chen na napakalaki ng kanyang ulo. Ano bang magagawa ko? Nahihirapan ako. Para kay Lin Ruaxi, nahulog na siya sa mga bisig ni Wang Ma na walang mata, at lahat ng nasa harap niya ay tila walang pakialam. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Wang Ma, ikaw na ang bahala kay Ruaxi, ang tanggang baboy na ito ay ipinasa sa akin. Pagkatapos noon, madaling nalabanan ni Yang Chen si Lincoln sa lupa at lumabas ng gate sa isang masayang paglalakad. Pagkaraan ng ilang distansya, pumunta siya sa pampublikong basurahan at direktang itinapon dito ang katawan ni Lincoln. Ang bakal na takip sa basurahan. My Wife is a Beautiful CEO MWIAB CEO, Chapter 17. Mas cute si Baboy sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, natigilan si Wang Ma sa Chang Lin Ruaxi. Nang makita niyang papasok si Yang Chen, pinili niyang iwasan ito at hinayaang magsalita ang mag-asawang mag-isa. Ang mataas na profile na palabas ni Lin Ruaxi ay ibinaba, at ang malambot na haba ay nagdulot ng magandang mukha, lalo na ang mapatla at pagod na mukha, ngunit ito ay labis na nakakaawa. Nang makita si Yang Chen Jinmaan, tumangala si Lin Ruaxi at hindi nagtanong kay Yang Chen kung paano haharapin si Lincoln, isang maliit na panunuya sa sarili. Mga biro ka? Oo, mayroon akong isang ama, mayroon akong ganoon. Isang katawa-tawang tahanan, sa tingin mo ba ako ay lubhang nakakaawa, maawa ka sa aking puso. Hindi ko kailangan ng mura at nakakainip na pakikiramay, lalo na sa iyo. Sino ba nagsabing nakikiramay ako sa'yo? Ngumiti si Yang Chen at kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa at huminga. Bawal kang manigarilyo sa harap ko. Sumimangot si Lin Ruaxi, hindi ka nais-nais na binasag ang usok sa kanyang harapan. Nang magbingi-bingihan si Yang Chen, kumuha siya ng sarili niyang pagsubok at nahulog sa isa pang malaking buhangin. Tumangala siya sa ulo at sinabing, gusto ko lang hikayatin kang gumawa ng ganitong kaawa-awang relasyon sa harap ko. At least, alamin mo ang sarili mo. Sino ang iyong mga magulang, minahal ka ng iyong mga nakatatanda. Bagamat ang iyong tahanan hindi masyadong mainit, may bahay ka. Bukod dito, ipinanganak kang maganda, at napapansin ka kahit saan,
mula pagkabata hanggang sa pagkain at pananamit, napakabata, maaari kang magkaroon ng isang sports car, nasa iyo ang lahat. Imposible para sa iyo to understand, even who your parents are, and you don't even know where your family is. Kung wala ka, ano kaya ang nasa puso mo? Biglang inaresto si Lin Ruaxi. Sa unang pagkakataon, tumingin si Lin Ruaxi sa mga mata ni Yang Chen. Sa malalim na alakdan, ang daloy ng katahimikan at kalungkutan ay nagpapahina sa puso ni Lin Ruaxi. Hindi tumigil si Yang Chen, at ang mahinang mga salita ay tila nagsasalita sa sarili. Noong bata ka, noong gutom ka, noong niyelo ka, noong binubuli ka, kapag binugbog ka, mag-isa ka lang. Walang magulang, walang pamilya, walang kapatid, walang kaibigan. Sa upang mabuhay, maaari mong basagin ang isang ***** stream para sa isang smashed pastry. Upang mabusog ang iyong tiyan, maaari kang kumain ng mga ugat ng damo at kumain ng balat, kumain ng gastrointestinal bleeding. Walang darating. Anuman ang iyong buhay at kamatayan. Walang dadamay sa iyo, dahil isa ka lang hamak na buhay na inabandona ng mundo, kahit na ang asong pinalaki sa isang pamilya ay may higit na katayuan kaysa sa iyo. Nakikinig sa mababa at paos na salaysay ng lalaki, muling namumula ang mga mata ni Lin Ruaxi, ngunit hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa hamak na buhay. I'm sorry, ibinaba ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at bamulong. Hindi ko alam kung gaano kakahirap noong bata ka pa. Iniyuko ni Yang Chen ang kanyang ulo at unti-unting ngumiti sa mga karaniwang araw. Hoy, asawa ko, sumulat ako, naniniwala kayong lahat. Ikaw, tumangala si Lin Ruaxi at naawa sa kanyang puso. Talagang sinabi ng rogue na ito na ang mga ito ay na-edit, at biglang hindi siya lumaban sa isang lugar. Kumusta ang taong ito? Hoy, tignan mo, mas maganda ang galit na tingin kaysa sa pag-iyak lang, uri ni Yang Chenxi. Mainit ang puso ni Lin Ruaxi. Unawain na hinahayaan ni Yang Chen na ilihis ang kanyang atensyon at hindi na siya nalulungkot. Ngunit wala siyang masabi para magpasalamat sa kanya, ngunit kung wala siyang kinalaman kay Yang Chen, dahil nagsisinungaling ka sa akin. Tapos ikaw nasaan ang mga magulang, bagamat tayo ay nakakontrata na magpakasal, kapag biglang sumulpot ang iyong mga magulang, malamang na tumama sa isaan. Kinurot ng ***** ni Yang Chen ang upos ng sigarilyo at naglaro ng nakangiti. Hindi ako nagsinungaling sa iyo nang may sinabi ako. Hindi ko talaga alam kung sino ang mga magulang ko. Ako ay malayo sa aking pamilya noong ako ay 5 taong gulang. Pangalan lang ang natatandaan ko, ulila na ako. Narinig ko ang pagmamaliit ni Yang Chen na siya ay isang ulila. Maasim ang puso ni Lin Ruaxi at bigla siyang gustong aliwin, ngunit hindi niya alam kung paano ito bubuksan. Nagpumiglas siya at tumango at hindi na nagsalita. Nang sandaling tumahimik ang dalawang tao, nagsimulang magsabi si Lin Ruaxi. Yang Chen. Ang ilang mga bagay sa palagay ko ay nais kong sabihin sa iyo ng malinaw, pagkatapos ng lahat, pumirma ka ng isang kasunduan sa akin at may kapangyarihang malaman ang dahilan ng pangyayari. Sumimangot si Yang Chen. Ang ibig mong sabihin ay ang bobo mong ama ng baboy * ikakasal ka na ba? Huwag mong sabihin na ang tatay ko ay isang hanggal na baboy. Medyo naiinis si Lin Ruaxi. Kung baboy siya, hindi ako baboy. Hoy, ang ganda ng pamilya ko, baboy na pulbos na baboy din. Ikaw ay isang baboy. Lumingon si Lin Ruaxi, ngunit hindi talaga siya galit. Bumalik siya sa paksa. Ang aking ama ay may 30% na stake sa kumpanya, na pangalawa lamang sa aking pangunahing shareholder, ngunit hindi iyon ang punto. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ko ang 60% ng mga bahagi ng kumpanya sa akin bago ako mamatay. Mayroon akong ganap na kapangyarihan. Ngunit, pero ang tatay ko ay may titulo ng isang lumang bahay. Napakahalaga sa iyo ng lumang bahay. Naghinala si Yang Chen. Napakahalaga nito. Ang mga mata ni Lin Ruaxi ay damaloy ng kaunting alaala at kaligayahan. Noong bata ako, si En lang at ang nanay ko ang sumama sa akin, doon ako lumaki.
Ang nanay at tatay ko ay kasal ng pera at interes. Hindi mahal ng tatay ko ang nanay ko. Anak siya. Hanggang sa ngayon, pagdating dito, medyo may galit ang mga mata ni Lin Ruaxi. Hindi man siya umuuwi buong araw, siya ang may-ari ng bahay. Mula nang pumanaw si En, hindi na siya pinayagang bumalik, ngunit dahil sa labas ng mundo, halos pareho ang pera, handa na ibenta ang bahay. Anong kinalaman nito sa kasal nyo? Nagtataka si Yang Chen. Si Lin Ruaxi ay malamig, at sumulyap si Yang Chen. Gusto kong bawiin sa kanya ang lumang bahay, pero ayaw niyang ibigay sa akin. Mas mataas ako sa presyo sa palengke. Hindi niya ako ibebenta. Isa lang ang kondisyon niya. Para sa akin napakasalan ang iyang master ng pamilya Shu. Malinaw na nakikinabang siya sa pamilya Shu. I have to use caution by lousy asterisk Naive. I think he is not a stupid pig. Mas maganda ang baboy kaysa sa kanya. Umiling si Yang Chen sa seryosong paraan. Walang pakialam si Lin Ruaxi sa pagbuntong hininga ni Yang Chen at nagpatuloy. Ginugulo ako ni Shu Jihong ng pamilya ni Shu. Hindi ako masyadong magaling para maging tama sa pamilya ni Shu. Kung tutuusin, ang pamilya ni Shu ang nangungunang 5 pamilya sa China, at hindi namin kayang masaktan. At kaya hahanapin mo akong mapapangasawa, putulin ang mga iniisip ng batang lalaki, dumaan muna sa pass na ito, at pagkatapos ay maghanap ng paraan upang maibalik ang ari-arian ng iyong hanggal na ama. Oo, medyo pagod na tumanggo si Lin Ruaxi. Nitong mga nakaraang araw, naging abala siya sa mga bagay na ito. Isang batang nasa 20s, ay may mabigat na pasanin sa milenyo. Bumantong hininga si Yang Chen at sinabing, "Oy, ang pamamaraang ito ay magpapagaling din sa problema. Sa huli, kailangan mo pa ring harapin ang panggigipit ng pamilya Shu at ng ulo ng iyong ama. Hindi iyon bagay. I can't manage so much, taking one step is a step." Bagamat napakagaan ng boses, determinado ang bibig ni Lin Ruaxi. Tumayo si Yang Chen at kinuha ang bagong nakuhang mobile phone at tahimik na naglakad patungo sa maan. Sumimangot si Lin Ruaxi. "Saan ka pupunta?" "Pumunta ka sa bar, maghanap ng mga tao." Tumalikod si Yang Chen at seryosong sinabi. My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 18. Flaming Rose. Ang 8 Bar Street ay partikular na desyerto sa araw, at ang mga kuting at tuta ay umuugoy-ugoy sa kalye ng 3 o 2 beses. Walang dumadaloy, nakabaligtaran ng gabi. Matapos itulak ni Yang Chen ang malaking maan ng Rose Bar, si Xiao Jiao, isang bartender na natutulog kasama si Maan, ay binati siya at naglakad hanggang sa daanan sa likod ng bar. Nakita ng ilan sa mga waiter sa bar si Yang Chen na papasok, at hindi sila masyadong tumigil. Binati nilang lahat si Yang Chen ng may paggalang at paggalang. Malinaw, ang relasyon ni Yang Chen at Rose ay hindi normal. Ang koridor sa likod ng bar ay nakakagulat na mahaba, na may layo na higit sa 50 metro. Hanggang sa dulo, 2 matangkad na lalaki na nakasuot ng uniforme ang nakatayo na nagbabantay sa isang jingmei maan 3 metro ang layo mula sa kanila. Nakita ng 2 lalaki si Yang Chen, na maayos na nakasquat at gumagawa ng gesture ng pag-imbita. Tumanggo si Yang Chen at umakyat upang itulak ang inukit na kahoy na maan, na naghatid ng natural na halimuyak na may amoy ng lavender. Ito ay isang nakakagulat na malaking silid na may makinis na brownish-brown na sahig na gawa sa kahoy at isang itim na marble wall na may 7-foot wide na cowhide pad sa gitna. Ang palamuti ng coffee ay ginagawang medyo madilim ang silid, at ang daloy ay medyo low-key elegance. Ang isang gilid ng silid ay nakaharang sa salamin na maan, sa labas ng salamin na maan, ay isang 1U araw na swimming pool at isang maliit na hardin. Mahirap isipin na sa likod ng isang maingay na bar, mayroong isang tahimik na daungan, narito ang tahanan ni Rose. Papasok pa lang sa maan, biglang nakaramdam ng lamig si Yang Chen sa subconscious, kasabay nito, nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Yang Chen ang kanyang kanang kamay para harangan. "Tumawag ka." Isang malakas na sampal sa hangin,
Isang puting kamay na may hawak na malamig na liwanag ay biglang lumitaw sa pisngi ni Yang Chen 30 pulgada, nakaharang lang. Nablock ang sneak attack, at ang isang saglit na pag-ikot sa iyong palad ay halos tuloy-tuloy na paggalaw ng tubig, at muling sinaksak ang tadyang ni Yang Chen. Natarante si Yang Chen sa kanyang kamay sa mainit na braso. Marahan niya itong hinawakan at ginawang palabas. Gamit ang kanyang braso, hindi na siya makalapit sa katawan ni Yang Chen. Ang snake attacker ngayon ay ganap na hindi kayang lumaban. Binanggit ang maliit na tuwi sa likod na baywang ni Yang Chen, ngunit ayaw nito. Nakikita ni Yang Chen ang lahat ng mga kalsada sa pangkalahatan, hawak ang braso ni Nayong para sumunod. Ang maliit na tuwi ay hindi pa ganap na nabanggit, at ang mga tanikala ay naging sandata ng ruta ng blockade. Huwag kang maglaro. Sinimangutan ni Rose ang pula at maganda, at itinapon ito sa lupa. Sa bawat oras, hindi ko alam kung paano mo nasanay ang halimaw na ito. Mas bata ako sa akin, at ang aking mga kasanayan ay masyadong abnormal. Niluwagan ni Yang Chen ang creamy na braso ng rosas, at ang maselang hawakan ay naging dahilan upang magkaroon siya ng nostalgia. Lumingon siya at ngumiti at sinabing, "Hindi naman masama, mas mabilis ito ng kaunti kaysa sa nakalipas na buwan, at napakabilis ng pag-unlad. Maaari ka pa ring maging vulnerable sa harap mo." Napatingin si Rose kay Yang Chen at umupo sa malaking G. Dahil ito ay nasa sarili niyang silid, ang rosas ay napaka-casual, at isang puting silk lace nightdress sa kanyang katawan ang maluwag na nakatikip sa kanyang kaakit-akit na katawan. Ang V-neck ng bibig ng dong mouth ay mataas sa pamamagitan ng matambok na double pick. Mula sa mga bitek, makikita mo ang itim na settle hood sa loob, at mahirap humawak ng dalawang malalaking powder house. Ang ibabang bahagi ng nightdress ay nakakagulat na maikli, at nakapulupot lamang ito sa kanyang bilugan na tonton. Ang malaking tuwi ng puting pulbos ay hindi kapansin-pansin, at ang ningning ng gering ay nagliliwanag. Ang mga tingin ni Yang Chen ay hindi sinasadyang bumagsak sa agwat sa pagitan ng malaking tuwi ng soy. Ang giyang ng kalapiteng mababa ang lipad, ito rin ang panloob na ko ng itim na nang hihina, ilang itim na damo ang sumalubong. Sa mata ni Rose, medyo proud ako. Bagaman sa ilang kadahilanan, ang lalaking ito na umibig ay hindi kailanman nais na maging masyadong malapit sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, wala siyang anumang panlaban sa kanyang katawan. Mas matapang na naghagis ng kaakit-akit na kahali-halina, ang tubig ay maaaring mag-alis ng kaluluwa. Yang Chen. Maganda ba ang kapatid ko? Ang ganda. Napalunok si Yang Chen. Pakiramdam na ang kanyang nakababatang kapatid ay ganap na mayabang. At ang Diyos na ito ay hindi nagkakamali, ang mga taong ito ay pumupunta sa impyerno, hindi para sabihin na ang Diablo ay may ganitong figure. Ayoko Momo, napakurap si Rose. At dahan-daang hinayla ng isang kamay ang kwelyo ng sando sa maliit na piraso. Guanyu sa puting bahagi ng balat, bahagyang lumuwag ang isang pares ng magandang tuwi, kaya't na ang ganda ng ugat ng tuwi ay malinaw ilang puntos. Si Yang Chen ay nahulog V. Ang mukha ng kanyang asawang si Lin Ruoxi ay mas nakakatakot na kagandahan. Ngunit ang mga mata sa harap ng rosas. Kahit na ang postura ay mahina, ngunit din ang isang primera klaseng kagandahan, ugali at kaakit-akit na mga tao ay hindi nagsasabi, ang katawan ay mas mature peach. Sa sandaling ito, ang rosas ay parang pulang rosas na may mabangong amoy. Nakakahilo ang matamis na katas. Dahan-daang lumapit si Yang Chen. Hanggang sa harap ng rosas. Dahan-dahan lang yumoko, nakatingin sa peach eyes ng electric eye ni people, biglang tumawa ng masama. Songwei, I really want mo but I am mo, you won't kunin mo ang palad ko. Nakuha ko na, bumantong hininga si Rose na parang asol. Masyado kang tao, malutong ang buto ko, hindi ko talaga makuha pagdating ko. Gusto mo bang subukan? Rose cloves turn cherry, tamad at maalinsangan ang tono. Sinapo ni Yang Chen ang kanyang bibig at pinabango ang bango ng orchid. Ang titig ay napakalinaw. May kailangan ba akong gawin para sa iyo? Bumagsak lang ang boses, at ang orihinal na kagandahan ng orihinal na pag-ibig ng rosas, biglang walang kaluwalhatian,
at lumingon, bahagyang pagkabigo, pagbaba, sakit, hinanakit. Ang damdamin ng limang lasa ay biglang tumawa ang Rosas. Hehe, Yang Chen, nakita mo akong ganito. Paano kita nakikita? Mapaglarong ngumiti si Yang Chen. Sa tingin mo ba ang dahilan kung bakit kita naakit sa G, ay gusto kong gamitin ang iyong lakas upang makamit ang layunin na gusto ko? Hindi umiiwas si Rose sa authentic. Oo, grabe ang lakas mo. I have never seen someone who can give me an invincible concept like you, sabi ni Rose, hinayla ang kwelyo niya at inilabas ang magandang balat. Nagkatikip, nakaharap kay Yang Chen, bamulong. Gayun din, kailangan kita. Ang aking Red Jing ay makakasama sa Western Union ng aking ama ay magmumukha na ngayong dalawang malalaking gang sa kanluran. Ngunit ang aking Red Jing ay magiging kung tutusin masyado pa itong bata. Kung ito ay talagang mainit, ang West Union ay maaaring mawalan ng ilang mga tao, ngunit hindi tayo magkakaroon ng mga buto sa Hongjing. Speaking of this, medyo malamig ang mukha ni Rose noong first, Yang Chen, naalala mo ba noong gabing una tayong nagkita? Tinambangan ako noong gabing iyon, at lahat ng nasa paligid ko ay pinatay, sa kalye. Isang lalaki ang nagmamadaling tumakas. Tahimik na nakinig si Yang Chen, bahagyang tumango, at unti-unting lumabas ang kanyang isip sa oras na iyon. My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 11. Bullet such thing. Alas 9 ng umaga, isang bilog lang ang buwan sa kalangitan, ngunit ang gasuklay sa sandaling ito ay tila eskarlata. Sa isang liblib na kalye sa West End, isang Wolverine figure ang bumangga mula sa isang lane. Nakasuot siya ng leather jacket na malapit na nakabalangkas sa perpektong kurba. Ang braso ay naputol sa ilang lugar sa sandaling ito, na umaagos ng pulang dugo. Ang isang malamig na ipis ay mahigpit na hinawakan sa kamay, at mukhang nagtatampo at maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang natitirang dugo ay nagpakita na ito ay dumaan lamang sa dugo ng isang tao. Missy, huwag ka nang tumakas. Isang makapal na boses ang nanggaling sa isang bodega sa harap ng Nivea. Biglang huminto sa paglipad ang mga taong Nivea at pinagmamasdan ang dami ng taong lumabas sa harapan nila ng buong puyat. Mayroong higit sa 100 tao. Ang lalaking may ulo ay nakabenda sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay magaspang, siya ay nakasuot ng itim na Amerikana, at siya ay naglalaro ng isang domestic 37 type na pistol. Hindi naman siya nagmamadali at hamarang sa harap ng kalsada. Missy, nakakatakot talaga ang katawan mo. Walang ilusyon, isang tao ang pumatay ng higit sa 30 sa ating mga kapatid, ngunit nakatakas din dito. Ang malamig at walang awa na boses ng lalaki ay dahan-daang nagsabi. Pero, Missy, ngayon tayo ang ambush. Itinakda ng malaking bayad na inaasahang darating si Zhou Zhang sa puntong ito. Hindi ito. Kung wala kang baril at walang bala, lalabas tayo. Black Bear. Maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon. Bakit kailangan mo pa akong harapin ng tatay ko? Nivea mga tao humihingal, pagkatapos pumatay 12 ng mga kaaway sa isang hilera, ang kanilang mga tao ay nasira, siya ay ang dulo ng malakas. Ilang beses tumawa ang lalaking nag-codename sa Black Bear. Missy, kahit anong gusot ng Panginoon sa iyo, ang itim kong oso ay isang tulong para sa buhay na ito. Natural, kailangan kong tumulong. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Missy, ngunit mula nang umalis si Missy. Pagkatapos si Meng ay bubuo ng Red Jing Society. Magiging kaaway ng Panginoon si Missy. Tapos, kaaway ko ang kalikasan, walang sentiment na magsalita. Arbitraryo ng tatay ko, walang awa ang benta. Pati ang underworld ay nahihiya sa kanya. Tsaka hindi masyado maganda sa'yo. Sa paningin niya, aso ka lang pinalaki niya, napakaraming matatanda. And brothers, willing to follow me out. Bakit masyado kang nahuhumaling sa akin? Alam ng mga tao na wala silang lakas upang labanan ang mga baril ng higit sa 100 ng mga tao, maaari lamang gawin ang huling panghihikayat.
Umiling ang itim na oso at walang pakialam pa rin ang ekspresyon nito. Miss, hayaan mo akong magpadala sa iyo ng isang mensahe bago ka umalis. Ang triad ay maaaring walang sinuman, ngunit kailangan mong sabihin ang isang matuwid. Nang bumagsak ang boses, ang kamay ng itim na oso ay itinuro pasulong, at higit sa 100 ng itim na lalaki sa likuran ay sabay na itinaas ang micro-rush, at ang nguso ay nakatutok sa Naive taong 10 metro ang layo. Isang sandali ng buhay at kamatayan, nang ang lahat ng mga armadong lalaki ay handa ng hilahin ang gatilyo, isang makamulto na magnetic male voice ang lumitaw sa mga tainga ng lahat. Hoy, buddy, iniistorbo mo ako kung titingin ako sa buwan. Ayaw ko talagang magsuot ng Naive na may baril ang 100 ng malalaking lalaki. Bawal gumamit ang lalaking naglalaro ng Naive maliban sa baril sa ibaba. Bawal kang gumamit ng iba. Ang ganda niya. Puno ng panghihinayang ang mga salita. Sino yan? Ang itim na oso ay alertong tumingin sa paligid, ngunit hindi ito kalahating personal. Ang Naive na naghihintay na patayin ay biglang nakakuha ng isang pares ng magagandang mata, at hindi makapaniwalang tumingin sa harap ng langit. Isang figure na bumababa mula sa langit ang lumitaw na parang multo sa harap ng mahigit 100 ng armadong lalaki, tulad ng mga vampira sa mitolohiya ng Europa. Sa gabi ng buwan, binuksan nila ang kanilang malalaking paniki na may itim na pakpak at nagunat ng matutulis na mga kuko. Ito ay isang binata na medyo tamad ang mukha. Medyo katawa-tawa yung mukha niya, medyo curious, pero disdain. Ang mga itim na oso ay hindi gusto ang ganitong uri ng hitsura, ngunit may bakas ng takot sa kanilang mga buto. Sino ka? Hindi sumagot ang binata, bagkus ay lumingon at madaling nagtanong sa Naive tao. Kung tutulungan kitang malutas ang mga ito, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Yes. It can be anything. Ang maputlang mukha ng taong Naive dahil sa pagkawala ng dugo ay namumula sa sandaling ito. Naiisip niya ang isang lalaking gustong gumawa ng kahit ano matapos iligtas ang Naive, kabilang ang pagsuko ng kanyang katawan. Ngunit wala siyang pagpipilian sa ngayon. Kahit na siya ay hindi malinaw, bakit naniniwala na ang isang kakaibang walang armas na lalaki ay maaaring magligtas ng kanyang marupok na buhay mula sa higit sa 10 baril. Kahit sino ka pa, dapat kang mamatay. Nagalit ang itim na oso, at ayaw niyang hindi siya pinapansin. Una niyang itinutok ang baril sa lalaki. Boom! Sa sandali ng apoy ng nguso, nawala ang lalaki. Nang muli itong lumitaw, biglang tinakpan ng palad ng lalaki ang celestial na takip ng itim na oso, at ito ay bahagyang nakasulat. Hoy! Hoy! Ang itim na oso ay mahinang bumagsak sa lupa, nanlilisik ang kanyang mga mata, puno ng hindi kapani-pani walang ayaw. Wala siyang oras upang mag-react, napapilipit siya sa kanyang leeg. Lahat ng lalaking nakaitim na damit ay natakot, at may ilang magagaling na manlalaro sa gang. Ang mga itim na oso mula sa underground black box market ay namatay nang hindi maipaliwanag ang kanilang pagbaril. Kaka-rating lang ng mga salita nitong tandang oso, oo. Pinapadala ko sa iyo ang mga salitang ito, ang mga bala ay mabisa lamang sa mahihina. Kasabay ng pagtatapos ng mga salita ng lalaki, ang katawan ay muling naging isang natitirang imahe, at sa kadiliman, ito ay inilipat sa gitna ng higit sa 100 ng lalaki. Bawat malapit sa isang tao, ito ay isang welga. Ang kamay niya o ulo, o lock throat, o tinamaan sa bibig, lahat ng lalaking nataman, nahulog sila sa lupa. Ang mga Naive tao na nakakita sa tagpong ito sa hindi kalayuan ay kailangan lamang na maghintay hanggang sa maunawaan ito ng mga pumatay ng kanilang mga kamay. Lahat sila ay nabasag, nadurog ang kanilang mga leeg, nabasag ang mga laman loob, at iba pa. Tandang padamdam. Kung ang lalaki ay dumating sa eksena nang siya ay unang dumating, ang Naive mga tao ay nag-isip na ang kanyang layunin ng pantasya ay upang iligtas ang bayani ng Estados Unidos. Sa sandaling ito, ang lalaki ay isang asterisk ng kamatayan sa kanyang mga mata. Oo, iniligtas siya ng isang tao ng kamatayan, at ipinangako niya na dapat niyang tanggapin ang kanyang kahilingan.
Sa katunayan, ang iniisip ng mga tao sa ngayon ay kahit na hindi sila sumang-ayon ng maaga, hindi nila kayang pigilan ang kanyang emosyon. Ang mga tao ay maaaring magsabi ng hindi sa mga tao, ngunit hindi nila masasabing hindi sa Diyos. Matapos halos tapusin ang laban na walang suspense, tinapik ng binata ang kanyang mga kamay at dahan-daang naglakad patungo sa Nivea. Sa liwanag ng buwan, ngumiti siya at hindi naging komportable sa pagkakatay. My name is Yang Chen. What is your name? Rose. Medyo nawala si Rose. Rose. Magandang pangalan, ngumiti si Yang Chen Xiao, medyo napahiya sa ulo ni Momo, iyon. Miss Rose, sinabi ko ang aking kahilingan. Please. Please. Bumagsak ang ulo ni Rose at naghanda para sa patayan, ngunit hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng puso. Seryosong sinabi ni Yang Chen. Miss Rose, sana. Huwag mong sabihin kung ano ang ginagawa mo ngayon, ayokong masangkot sa gulo ng mga gangster mo, please. Pakiusap. Sinabihan niya akong pakiusap. Inangat ni Weiwei ang kanyang ulo sa maling paraan. Sa sandaling ito, parang ang lahat ng bagay sa mundo ay tumigas. Tanging ang nakangiting mukha ng lalaking nasa harapan niya. Isang dampi ng katotohanan. Isang kahinahunan. My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 20. Monkey King and Mother Monkey. Ilang alaala, pagkaraan ng mahabang panahon, medyo mahirap kalimutan, parang mas malambing Nivea pula, kahit ilang taon, mabango. Ang unang pagkikita ni na Rose at Yang Chen ay tila **** at puno ng drama. Sa mahinang boses ng tao, dahan-daang isinalaysay ni Rose ang alaalang ito, at medyo nadismaya si Yang Chen. Ang dalawang tao 6 na buwan na ang nakararaan ay nailigtas sa magkaparehong aksidente, at pagkatapos ay nagkita sila sa nakalipas na 6 na buwan. Ang simpleng daloy ng Diyo paminsan-minsan ay may ganitong banayad na relasyon, ilang distansya, ilang kahihiyan, ilang saksak. Mahaba ang malambot na itim na buhok, at umupo sa tuhod ang rosas at bahagyang ngumiti. Yang Chen, alam mo, kapag hindi ka nagpakita, ano ang iniisip ko? Ano? Iniisip ko yung fairy tale na kinuwento sa akin ng nanay ko noong bata ako. Sa kwento, kapag ang mahinang prinsesa ay inusig ng mga masasamang tao, palaging may Prince Charming, at ang prinsesa ay maliligtas. Pagkatapos ang katapusan ng kwento ay siguradong, mula noon ay namuhay ng masayang buhay ang prinsipe at ang prinsesa. Ang pangungusap na iyon. Dati akala ko ay nakakainip na pangungusap, pero nagawa mong matupad ang lahat. Nakatingin kay Yang Chen daw. Yang Chen Momo knows, hindi ko ine-expect na ganito pala ang pakiramdam mo at parang bata. Oh, ngumiti si Rose. Paano mo nasabi? Alam ko, hindi ako prinsesa, hindi ka magiging Prince Charming. Well, hindi ka gaya ng Prince of Dark Horse, kahit ang kabayo ay hindi, kaya hindi ko alam. Bakit? Naramdaman kong bumabagsak ito mula sa langit. Pero, naramdaman ko na hindi ito gaanong mahalaga. Naisip ko lang na kung may ganoong tao sa paligid ko sa hinaharap, hindi niya ako kailangang bantayan buong araw. At pasayahin ako buong araw. Hanggat hindi ako makakapunta, tulungan mo ako, kapag ako'y malungkot, bigyan mo ako ng yakap, para hindi na ako mawalan ng magawa, malungkot, tama na. Rose, inabot ni Yang Chen at hinaplos ang macelan at mamasa-masa na pisngi ng Nivea. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi ako mabuting tao. Noong mga nakaraang taon, ang mga Nivea taong nakipagrelasyon sa akin, walang 1,800. Sinabi mo rin na ang kailangan mo ay hindi isang makapangyarihan. Helper. Sa iyong mga termino, marahil ay humanap ng isang lalaking tapat at maaasahan, at walang pag-iisip sa iyo, mas mabuti. Imposible. Sa mga mata ni Rose, medyo makulat, Yang Chen, alam mo ba ang relasyon ng grupo ng unggoy at ng hari ng unggoy? Grupo ng unggoy. Monkey King. Naghinala si Yang Chen. Ano ang gusto mong sabihin?
Ang hari ng unggoy ng isang grupo ng unggoy ay ang pinakamakapangyarihang lalaki sa buong grupo ng unggoy, at lahat ng babaeng unggoy ng grupo ng unggoy ay magiging object ng hari ng unggoy. Ito ang instinct ng mga unggoy, at ang inang unggoy. Humahabol ng malakas sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas makapangyarihang genes ang kanilang mga supling. Kaya kapag nakita nila ang pinakamakapangyarihang hari ng unggoy, hindi na nila kayang tanggapin ang ibang lalaking unggoy. Sa katunayan, ano ang pinagkaiba sa lipunan ng tao, mula noong sinaunang panahon? Ang mga emperador ay may ngayon ang mga makapangyarihang lalaki. Ang dahilan kung bakit sila nag-asawa, ay hindi nila isinasantabi na sila ay asterisk, ngunit ang mga sumusunod sa kanila naive na makapagsasabing ganap ay napipilitin. Dahil may pinakamahusay na bakit pipiliin ang mababa. Hindi mapangiti si Yang Chen. So, maging unggoy tayo. I just want to make an analogy. I just want to tell you na simula pa lang sa unang pagkikita natin, sa paningin ko, wala nang ibang tao sa buhay na ito. Baka hindi ikaw ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ngunit ikaw ito ang pinakamakapangyarihan sa aking isipan. Ang mga tingin ni Rose ay unti-unting naging matatag at tumingin ng diretso kay Yang Chen. Mahal kita, Yang Chen. Pagkatapos ng buong katahimikan ng mahigit kalahating minuto, unti-unting yumaman ang ngiti sa mukha ni Yang Chen, at medyo gamaan ito. Siya ay lubhang kawili-wili. Ikaw ay isang hanggang naive tao. Napakaganda din ni Rose, at sa sandaling ito, masaya ako, nanginginig ang kanyang ulo. Paano ang mga bobo naive tao, hindi ko pinagsisisihan. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Ang tingin ni Yang Chen ay tumingin pataas at pababa, na para bang sumilip sa tanawin sa ilalim ng rose nightdress. Bagamat si Rose ay nagkaroon ng sapat na psikolohikal na paghahanda, ngunit ngayon siya ay tinitingnan ng hindi nakikilalang tingin ni Yang Chen, o siya ay namula at tinamaan ang kanyang puso. Bihirang maging mahiyain. Ikaw, anong gusto mong gawin? Dahan-daang nilapitan ni Yang Chen ang malinaw at magagandang maliit na hikaw, at marahang kumagat sa malambot na powder na may ngipin. Hoy! Ang rosas ay parang agos, at marahan itong nahulog sa bibig ni Yang Chenong. Nandito ako para kainin ang sarili mong kulay rosas at malambot na ina na unggoy. Hindi hinintay na mag-react ang rosas. Si Yang Chen ay nagbigay ng mahinang depresyon sa mahabang panahon, at biglang niyakap ang maliit na baywang ng rosas, at itinapon ang maselang katawan sa mga buto sa gitna ng malaking G. Natakot si Rose sa biglaang kaligayahan. At ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ni Yang Chen na haplasan ang kanyang sarili sa kanyang katawan, mga kamag-anak dalawang maliit na kamay ang humawak sa kumot ng motawel sa G. Ang malasotlang silk nightdress ay hinayla palayo sa katawan ng bahagyang magaspang na kamay. Ang balat ni Saizu ay nalantad sa hangin, na nagbibigay ng nakakapasong alindog. Tila ang bawat pulgada ng balat ay ayaw bumitaw. Ang nagninangas na mga kamag-anak ni Yang Chen ay nagsisimula sa maliit na pusod, umakyat sa makinis na tiyan, at huwag mag-atubiling buksan ang itim na takip ng gang. Ang powder rose sa itaas ng 2D cover ay nakapaloob sa bibig at patuloy na nilalamon at kinakagat. Marahil ay masyadong mahaba upang tamasahin ang gayong mature at pambabae naive katawan sa isang matino na estado, nararamdaman ni Yang Chen na kumukulo na ang kanyang dugo sa hindi mapigil na paraan. Totoong insenso. Tuwing weekdays, lagi akong nagkukusa sa pag-ani ng mga rosas. Sa sandaling ito, nahihiya ako sa kakulangan ng naive. Narinig ko ang papuri nitong Wan Yubon, pero ang mas dobleng pamumula, walang tugon. Sa wakas, nang ang bibig ni Yang Chen, ang apoy ni Tian Lei ay parang apoy, at ang dalawang basang dila ay nagsimulang umindayog at nagtagal. Ang matamis na katas ng mga rosas ay nagpahirap kay Yang Chen na sumuko at patuloy na hinihiling ito. Pumunta sa ibang lugar. Rose ay ganap na nawala sa unang nagninangas na gusot. Ang katawan ay malambot at tubig tulad ng, ang bawat lugar ay naging isang sensitibong nerve nagtatapos, isang maliit na touch, hayaan ang asterisk baha ng swamp's stream. Nang alisin ni Yang Chen ang lahat ng mga hadlang sa katawan ng dalawa.
Ang isang kamay ay nabasag sa mahiwagang hardin ng rosas, ang Wanyu ay bumahas sa kapahamakan, hinayaan si Yang Chen na agad na magdagdag ng mga hormone sa bibig. Oh! Rose baby, ang sensitive mo, nakakaligaw ang tubig sa ibaba. Oh! Nahihiyang tumalikod si Weiwei. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Sa sandaling ito, hindi siya makapagsalita, at malabo lamang niyang ipahayag ang kanyang pagtutol. Si Yang Chen, na mahirap tiisin, ay hindi na nagsasalita tungkol dito. Hinugot niya ang sungay ng dragon niya at hinampas ang pinong usbong ni Rose. Tila naramdaman ni Rose na ang kalahati ng kanyang katawan ay napunit ng mga tanikala. Ang sakit ng sandaling iyon ay sinamahan ng kaligayahan ng pagdurusa at kaligayahan. Hayaan siyang umagos ng 2 linya ng luha, na sinundan ng hindi mauubos na bilang ng bobo. Ilang sandali, tumaas ng husto ang temperatura sa loob ng bahay, at ang makapal na hininga ng lalaki at ang malungkot na hinaing ng Naive ay tumataas baba. My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 21. Tanggang babae. Ay halos kalahating oras, sa malaking V lamang ulap-ulan-ulan, na may isang kubrekama takpan ang buong G ng gulo, snuglang magkasama. Rose ay tila hindi nakabawi mula sa asterisk, ang buong tao ay nahulog mahina sa bibig ni Yang Chenong, ang unang 2 grupo ng mabibigat na rurolam utak magkasama, ay maaaring maging isang incense. Ang Naive na nabasa ng ulan Wanyu ay partikular na nakakabighani sa sandaling ito. Ang isang kamay ay marahang kumamo sa malakas na ongpo ni Yang Chen, at sinabi niya ng kaunti. Napakapagod na gawin ang ganitong uri ng bagay, huwag gawin ito mamaya. Kasama mo, yumuko si Yang Chen na may pabango sa kanyang mga bisig, at tumawa ng masama. Kung hindi mo ito gagawin, makakahanap pa rin ako ng ibang mga taong Naive. Walang konsensya, binanggit ko lang ang ibang Naive tao nang ako'y inihagis. Ngumiti si Rose at hindi makuhanan ng litrato si Yang Chen, ngunit pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka. Oo, pumunta ka sa akin ngayon, hindi lang talaga. Pag-isipan iyon. Inilahad ni Yang Chen ang isang kamay at kinurot ito sa malambot na mukha ni Rose. Masasabing hindi. Anong ibig mong sabihin? Akala ni Rose ay matalino siya, ngunit hindi niya naisip kung ano ang nasa isip ng kanyang pinakamamahal na lalaki. Umakyat si Yang Chen mula sa G, inilabas ang kanyang sariling anak na lalaki mula sa bag ng mababang sigarilyo, at dumura sa pagsusuka ng ilang usok, at madali at komportableng ngumiti. Ang dahilan ay dahil talagang naakit mo ako, Gusto kong kainin ang munting fish ship na pinadala mo sa Maan. Pero alam mo rin na dahil mas magulo ang background mo, ang pagkain mo ay masisira ang normal na leisure days ko, kaya lagi akong nakakatingin sa bibig ko. Medyo tumango si Rose. Alam kong hindi ka payag na lumahok sa pakikibaka ng Western gangs, at ako ang presidente ng Red Cross. Kung ako ang kasama ko, ito ay magiging kabaligtaran ng buong Western Union. Natural na tatanggihan mo ako. Pero ngayon paano na naman, sabi mo babalak mo. Nang makita ang hitsura ng isang pares ng yuyu, tumawa si Yang Chen at sinabing. Hindi mo na kailangang isipin iyon, oo, dahil ilan sa mga dahilan ng hindi pag-aayos, medyo naiinis ako sa Western League ng iyong ama. Or it's sinasabing medyo nagpasakit ng ulo ang buhay ko ng ilang tao sa pulong ng West League. Pakiramdam ko, sa halip na magtago sa luma, mas mabuting gawing teritoryo mo ang buong Western District. Kakailanganin ito ng kaunting pagsisikap, at maaring maraming maliliit na sekwele. Ngunit, dito, si Yang Chen ay buong sakam na itinoon ang kanyang mga mata sa tamad at magandang katawan, Tanten ay nagsabi. Ngunit, maaari mong patayin ang mga nakagapos, at makakain ka ng ligtas. Mga bobo Naive tao, bakit hindi ko gawin? Tinawag itong, stupid Naive person, ng manliligaw, kaya naman hindi napigilan ni Rose na pumuti ang mga mata. Ito pala ang dahilan. Mukhang pumunta ka sa akin ngayon para kunin ang deposito. Matapos malaman ang layunin ni Yang Chen,
hindi tinanong ni Rose si Yang Chen kung paano ito gagawin, at hindi rin siya nakaramdam ng labis na pag-aalala kay Yang Chen. Sa sandaling ito, natukoy na ni Rose na magwawakas na ang dalawang magkasalungat na ugnayan sa Western District. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto talaga ni Yang Chen ang taong ito ng Naivey. Kung ito'y maganda lamang, ang Rosas ay magiging katulad ng ibang Naivey taong naglaro, at walang kinalaman sa G. Gayunpaman, maliwanag na si Rose ay isang taong marunong gumawa ng komportableng mga lalaki. Matatag siyang naniniwala sa lakas ni Yang Chen, ayaw sabihin ni Yang Chen, hindi siya magtatanong, gustong magbenta ni Yang Chen, makikipagtulungan siya para gawin ang gusto kong marinig. Kapag hindi siya pinuntahan ni Yang Chen, hindi niya aabalahin si Yang Chen ng walang dahilan, hinihintay lang siya sa isang tahimik na lugar. Nang makita siya ni Yang Chen, ibinuhos niya ang kanyang madamdaming emosyon kay Yang Chen, ipinaalam sa lalaki kung gaano niya ito namimiss. Kung mas ligtas ang Rose, mas lalo itong nahihirapan, mas mahirap para kay Yang Chen na iwan siya. Sa katunayan, iisipin mismo ni Yang Chen na ang kwento ni Chen Feng ay isang dahilan lamang upang kumbansihin ang kanyang sarili. Kung magpapatuloy siya ng ganito, kahit hindi man lang guluhin ni Zimeng ang kanyang sarili, sisirain niya sila para sa ganoong kaytiwala. Matapos ang dalawang tao ay naging matalik sa isa't isa sa ilang sandali, ang langit sa labas ay madilim at ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting lumiwanag. Nang makita ni Yang Chen ang oras, hindi na niya kinaladkad ang tubig, at bumangon at nagsimulang magsuot ng damit. Gustong bumangon ni Rose at tumulong, ngunit nang gusto na lang niyang tumayo, ang sakit ng asterisk ay napasimangot, nakakagat sa flap, at umuungol. Ikaw lang, nasasaktan ako. Oy, medyo mapait na ngumiti si Yang Chen. Sa palagay ko hindi ka namumula, sa tingin ko okay lang, ikaw ba ang unang beses? Rose is a pretty face, aksidente na basag yung layer ng film ko nung nag-practice ako nung bata, paano, kailan mo dinidiligan si Yang? Hindi, si Yang Chen ay abala sa pagbibigay ng ngiti. Rose baby, naisip ko lang na kailangan mong lutisin ang sarili mong mga pangangailangan tuwing weekdays. Hindi mo mabubunot ng mahigpit, paano ito madidilig? Yang, hehe. Nang marinig ko ang one newborn shame ni Yang Chen, nakakatawa at naiinis si Rose. Kaya sumugod ako sa kobrekama at hindi na pinanood si Yang Chen. Binanggit ni Yang Chen na medyo di ng siko at ngumiti. Paglabas niya ng maan, bigla siyang may naalala. Tanong niya. Rose baby, pinahanap ako ng asawa ko ng trabaho, mas maganda ang kondisyon ko sa opisina. I want to choose a leisurely job can be unfamiliar to those companies in China Shipang. Aling kumpanya ang gusto mong applyan? Asawa mo. Si Rose ay mabilis na lumabas sa ulo at kumuha ng isang pares ng mga apricot. Kailan ka pa nagkaroon ng asawa? Hoy! Isang buhay na bodhisattva. Buong araw na mukha. Kakakuha lang ng sertipiko ng kasal ngayon, partikular na kung paano ito ay hindi komportable na sabihin, gayunpaman, ako ay kasal na. Iniling ni Yang Chen ang kanyang ulo ng may pagkabalisa. Mabilis na nagbago ang itsura ni Rose. Sa wakas, may kaunting kalungkutan. Bagaman hindi ko naisip na maging pangunahing bahay, hindi mo ako kailangang patulan ng ganito. Napakabilis. Ayaw mo bang maging main house? Bakit? Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Ang paggawa ng tamang bahay ay hindi bagay sa akin. Kung tutusin, ako ay isang taong nabubuhay sa kadiliman. Imposibleng ako'y maging mayabang at mayabang sa buong araw, at hindi ako magmumukhang mabuting asawa at mabuting ina, tama. Mabuting asawa. Pagkatapos noon, puti ang alindog at sumulyap si Yang Chen. Ikaw ay isang demonyo Jing, halos gustong magpaputok ng baril ni Yang Chen. Pagkaraan ng ilang sandali ng isang ngiti, si Rose ay tila walang pakialam sa kasal ni Yang Chen. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, iminungkahi niya. Kung gusto mong panoorin ang Beauty Naivey, at maaliwalas, pagkatapos ay pumunta sa Yulei International, ito ay isang man fashion industry. At ang mga cosmetics, sa China, at maging sa bansa ay malaki.
Nakikita ko ang balita na nagre-recruit ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ng ULA International. At hindi limitado sa mga lalaki Naive, narinig ko na maraming lalaki ang nagmamadaling mag-apply. Public Relations Department. Lalaking nag-a-apply. Natigilan si Yang Chen, at pagkatapos ay nagtanong. Mukhang ang kagandahan Naive ng ULA International. Well, maganda ang treatment, maganda ang welfare, and more importantly, ULA International is the company with the most NWUS Naive. After all, it is fashion and cosmetics. I think this is what your husband wants. Yung ekspresyon na, hindi pa kita kilala. Hindi napahiya si Yang Chen. Tumanggaw siya na may kasiyahan. Magandang payo, hindi madali ang sweldo, mabigat ang paligid, Babalik ako at i-check ang impormasyon para mag-apply. Matapos lumabas ng silid si Yang Chen ng mahabang panahon, humiga siya at huminga ng mahina. Ang hindi alam ni Rose ay pagkatapos na lumabas si Yang Chen, sinundan ito ng pagtapik sa bibig, at paghilik na parang buntong hininga. Good risk, nakakatakot talaga ang package. My wife is a beautiful CEO MWIAB CEO, Kabanata 22. Buhay at kamatayan. Pagkalabas ng Rose Bar. Si Yang Chen ay diretsong nagmaneho pabalik sa kotse, ngunit muntik nang bumukas sa maling daan, dahil hindi sanay si Yang Chen na lumipat siya sa Marangyang Villa ng Longjingyuan. Kapag naisipan niyang umuwi, maaaring kailanganin niyang harapin ang maganda at malamig na maliit na mukha ni Lin Ruoxi. Hindi inaasahang nagkaroon ng maliit na inaasahan si Yang Chen. Palaging hinahayaan ng asawa niya ang sarili na asarin si Nung, parang pamilya. Nang magmaneho ang kotse patungo sa suburb at kakababa lang ng intersection, biglang nakita ni Yang Chen na may isang kotse sa likod nito na kumukuha ng mga larawan na may matingkad na ilaw. Kumunat ang kanyang noo. Pinili ni Yang Chen na umiwas sa kabilang lane. Who knows? Lumipat lang sa ibang lane, at isa pang sasakyan ang nagsimulang umiwas sa sarili mo, ang rearview mirror sa kotse ay nagpapasilo ng malakas na liwanag. Sa oras na ito, ang trapiko sa mga kalsada sa mga suburb ay napakaliit, at ito ay isang one-way at two-lane na kalsada. Medyo nanlumo si Yang Chen. Tila nakita siya ng maraming nagmamadaling partido. Gayunpaman, ang BMW M3 ay hindi isang ordinaryong kotse pagkatapos ng lahat. Ito ay halos isang kotse na mass-produce sa tuktok ng pyramid. Ito ay hindi isang ordinaryong sasakyan na maaaring abutin. Ang grupong ito ng mga lumilipad na sasakyan ay halatang may magandang sasakyan. Oo naman, hindi naghihintay na isipin ni Yang Chen kung paano haharapin, ang dalawa pang sasakyan ay sumisigaw sa kanilang kaliwa at kanang bahagi. Isang itim at isang puti dalawang anino bigla, nang mabangga ang 12O BMW M3 sa likod, kasunod ang dalawang sasakyan na magkatabi sa harap ng M3. Sa wakas nakita na ni Yang Chen ang dalawang sasakyan sa harapan ko. Ewan ko, nabigla ako, Ferrari F43O at BMW M6 pala. Ang parehong mga kotse ay mas mahusay kaysa sa kanilang sariling M3 Class Coupe. Bagaman tulad ng F43O sa Ferrari na kotse. Ang pagpapabuti lamang ng F36O ay kabilang sa maan level ng Ferrari, ngunit ito ay Ferrari pagkatapos ng lahat. Kapag ang 32O ay hindi humihip lumabas, ito ay umuungal na may motibo. Tulad ng para sa BMW M6, bagaman mayroon lamang itong tatlong higit pa kaysa sa sarili nitong M3, ngunit ito ay kabilang na sa BMW 6 na series. Aling displacement ng 5, o ang madaling harapin. Ang presyo lamang ay higit sa 700,000, ang ganap na karangyan. Si Yang Chen ay walang magawa. Kung ang dalawang sasakyan sa unahan ay haharapin ang kanilang mga sarili. Tiwala si Yang Chen na makakahanap siya ng pagkakataong maalis ang mga ito gamit ang kanyang pambihirang kakayahan, ngunit nang mag-squat si Yang Chen sa likod ng kanyang sariling sasakyan. Nang ang kotse, si Yang Chen ay kailangang sumuko, ito ay talagang isang nagninangas na pulang 911. Ang Porsche na kotse na ito,
na umiral ng higit sa 40 taon, ay sumailalim sa maraming taon ng pag-renew, at ang pangunahing teknolohiya ay halos hindi nagbago. Malinaw na ang antas ng komprehensibong antas nito ay hindi maisip. Ang BMW M3 lamang ay 7 o 80 iba sa pinakamataas, kaya walang paraan upang basagin ito. Pagkatapos lamang makita ni Yang Chen ang mga sasakyang ito, may ilang mga tao na napagtanto na ang mga taong ito ay hindi ang pangkat ng lumilipad na kotse. Ang mga makakabili ng mga sasakyang ito ay tiyak na hindi kakapusan sa pera. Parang ang boring na mayamang pamilya lang ang lumabas para sumakay. Para maglaro ng sariling maliit na kopninong. Muli, ang mundong ito. Kapag ang mga bata ay hindi natututong gumawa ng mga bagay. Si Yang Chen ay masyadong tamad na makipag-away sa kanila, higit sa isang bagay ay mas kaunti, kaya pabagalin ang antas ng sasakyan, nagnanais na palayain sila bago. Gayunpaman, mayroong 10 *** hindi kasiya siya. Hindi naghihintay para sa Yang Chen na bumagal. Ang Porsche sa likod ay nagsimulang bumusina, na sinundan ng 2 kotse sa harap ay nagsimulang bumagal din. Talagang dumikit sa kanilang sariling kotse ay hindi handang pumunta ng malayo. Ayon sa kasalukuyang mga regulasyon ng China Shipping, kung ang likurang sasakyan ay tumama sa harap na kotse, hindi maiiwasan na ang huling may-ari ay magbayad para sa lahat ng mga pinsala. Sa makatuwid, hanggang sa kasalukuyang sitwasyon ay nababahala, kung si Yang Chen ay tumama sa harap ng 2 kotse, dapat itong magbayad ng 2. Personal, at ang Porsche sa likod, kung nataman mo ang iyong sarili, makakakuha ka lamang ng kabayaran mula sa isang tao, kaya dapat nalugi ang sale na ito. Matapos subukang intindihin ang isipan ng mga nakababatang kapatid na ito, ang bibig ni Yang Chen ay isang ngisi, ito ay talagang pangit. Kung maglalaro ka ng isang kotse, hindi niya masasabing ang pinakamataas sa mundo, ngunit ito ay isang antas ng unang klase. Mayroong higit sa 12 sikat na kotse sa kalsada, at karamihan sa mga ito ay malapit sa mga record na maaaring patakbuhin ng mga sasakyang iyon. Pagkatapos ng kaunting kalkulasyon, desididong nagpasya si Yang Chen na bigyan ng suntok ang mga taong ito. Ang tinatawag na pagkain at nakikita ng mahabang panahon, dahil hindi sila tinuruan ng kanilang mga magulang, kung gayon dapat silang gamutin ng kanilang batang tiyuhin. Iniisip pa lang ang sandali, ang kamay ni Yang Chen ay mayroon ng mga galaw, clutches, preno, handbrakes, at humampas ang manibela. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsasaayos ng eyelid 1-on, ang buong M3 ay nagpapakita ng kalahating bilog ng 180 degree na drift sa isang iglap. Hoy! Ang mga gulong at ang tarmac ay may malupit na tunog ng gasgas, at ang puting usok ay partikular na kitang-kita sa gabi. Ang mga taillight ng Red Sea ay may maganda at apurahang pulang linya. Nang muling umusad ang M3, nabangga na ito ng paurong patungo sa Porsche 911 sa likuran. Dahil sa panandali ang pagbabagong ito, tulala ang mga nagmamaneho ng ilang sasakyan sa paligid ko, paano nagawa ng lalaking ito. Drift. Siya ay kapag siya ang orihinal na Fujiwara sa mga inisyal D. Gayunpaman, ang instinct ng tao ay nagsasabi sa driver ng Porsche. Ang lalaking ito ay nagmamaneho upang mabangga ang kanyang sarili. Gusto niyang makabangga ng mahigit 100 kilometro. Ang 2 sumisipol na anino ng kotse ay parang 2 marahas na bala, at ang kabaligtaran ay darating sa isang marahas na banggaan. Nang makita ng Porsche, na lumipas na sa 106, ang eksenang ito, halos walang oras ng pag-aatubili. Isang manibela lamang ang maaaring magmaneho ng kotse patungo sa parking lot sa tabi ng kalsada. Ang nakakaramdam ng takot sa ilang mga driver ay ang BMW M3 na ito ay walang anumang direksyon ng paggalaw. Diretso sa daan. Kung hindi ito ang unang direksyon ng pagliko ng Porsche, ito ay isang aksidente sa sasakyan na dapat malubhang nasugatan at ang katawan ay ganap na nawasak. Kahit isa sa kanila ay mapipigas sa roque. Ang mga may-ari ng ilang mga kotse ay nagsimulang pawisan, ang taong ito ay naglalaro. Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Huminto ang M6 at F43O sa harap.
Dumaong sa gilid ng kalsada, at naglakad pababa ng dalawang binata na nakasuot ng brand name t-shirt, at kahit papaano ay nakaharang ang kanilang mga ekspresyon sa mukha sa front lane. Dahan-daang ibinaling ni Yang Chen ang kanyang ulo at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba siya ng bus at lumapit sa dalawa. Alam niyang hindi nila hahayaang mabuksan ang daan. Lumabas din ng sasakyan ang may-ari ng Porsche 911. Hinayaan si Yang Chen nang hindi sinasadya. Ito pala ay isang Navy na bata. Ngunit ang Navy na batang ito ay kakaiba ang pananamit. Nakasuot ng mushroom head fake. Isang puting carton t-shirt, ang sumusunod ay ang maikling cowboy ko na nakabasag ng dong, ang kapalaran ay dalawang gimmick ang hikaw ng bata Navy, ang pulse areas at kwintas ay silver crosses. Mukha ito at basang kilay ang kilay. Lalo na ang pares ng talukap ng mata ay bahagyang umaagos ng alindog ng berde, ngunit hindi pa nabubuksan ang katawan, nakatingin sa berdeng mansanas, dapat nasa edad na ng high school. Tinitigan ni Navy na bata ang mga mata ni Yang Chen na nakakaakit. At nang makarating siya sa harapan, bigla niyang inabot ang isang maliit na puting kamay na may tato na purple butterfly, one you out sa cute na ngipin ng tigre, at tumawa ng malutong. Ang pangalan ko ay Asukal, napakasaya kong makilala ka. Tiningnan ni Yang Chen ang Navy na bata na nagngangalang sugar candy sa hindi inaasahang paraan. Akala niya iiyak siya at gagawa ng malaking ingay. Hindi ko inaasahan na magiging palakaibigan ako at gusto kong makipagkamay sa sarili ko. Hindi nagatubili, inabot ni Yang Chen at marahang hinawakan ang isang sugar candy. Ang pangalan ko ay Yang Chen, hindi ako masyadong masaya na makilala ka.